Merong mga napakahalagang detalye sa Bible, mga aklat na ipapakita sa iyo kapag dumating na ang araw ng Diyos. Hindi ito alam ng karamihan dahil ang mundo ay punong-puno ng deception upang iligaw ang tao. Siguradong ikagugulat mo ang mga bagay na ito dahil napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Hesus. Take this a reminder and encouragement na lalong makilala ang Diyos at lalong lumalim sa pagkaalam sa Biblia. Ito ay napakahalagang dapat malaman ng bawat tao dahil may magaganap na paghuhukom. Revelation chapter 20 verse 11, pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon, ang langit, ang lupa ay biglang naglaho na hindi nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ng kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito ay sa lawang apoy na ikalawang kamatayan. Merong aklat dito na nabanggit. Isa na po dito yung aklat ng talaan ng mga ginawa ng tao. Mga taong hahatulan sa araw ng Judgment Day. Revelation chapter 20 verse 12, at ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. Nakalagay dito lahat ng ginawa ng tao nung siya ay nabuhay sa lupa. Mapapansin nyo, kahit namatay na, haharap pa rin sa paghuhukom. Magre-resurrect yung body niya at yung soul niya. Kahit mayaman o mahirap na nakonbikta na mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ipapakita sa librong ito ang katunayan sa mga ginawa nila nung sila ay nabuhay. Ito ang masakit na katotohanan, mga kapatid, na kapag ang wicked ay namatay at napunta na sa Hades, doon sa patikim ng impyerno, doon sa lugar ng mga patay, doon sa Sheol, upang humarap sa paghuhukom. At ipapakita dito sa listahan ng talaan ng mga ginawa ng tao nung sila ay nabuhay pa. Pagkatapos nun, sila ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Very clear and very specific, ang mga taong haharap sa paghuhukom ay yung mga taong nakundina na papunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga taong namuhay sa kasalanan, tinanggihan ng napakaraming pagkakataon ang Diyos para manumbalik sila. Ngunit dito sa paghuhukom, dahil ang mga panauhin dito ay hindi magiging masaya kasi pagkatapos ng Great White Throne Judgment, the final judgment, ito po yung tinutukoy ng Revelation. Dalawang klase po ang judgment na magaganap. Yung Bema Judgment para sa mga mananampalataya, crowning, rewarding. Pero sa lahat ng mga nakundina, sa lahat ng papunta sa dagat-dagatang apoy, the Great White Throne Judgment, ito yung final. Wala nang magaganap na judgment pagkatapos nito. Dito nakatala yung mga ginawa ng tao. Lihim man o hayagan sa tao, wala pong nalilingid sa Diyos. Ginawa mo sa dilim, ipapakita ng Diyos sa liwanag. Haharap tayo sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. At ang lahat na nakundina papunta sa dagat-dagatang apoy ay mahihiya dahil ma-expose dito ang lahat ng ginawa nilang kasalanan. According to the Bible, hindi na po kasama dito yung mga nakipagkaisa sa Panginoong Hesukristo. Yung mga tumalikod sa paggawa ng kasalanan, namuhay na merong kabanalan. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ng mga na kay Kristo Jesus, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Pangalawa ay yung aklat ng buhay na walang hanggan, listahan ng mga pangalang binigyan ng buhay na walang hanggan, mga papunta sa langit.
Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Kapag hindi nasumpungan ang iyong pangalan dito sa aklat ng buhay na walang hanggan o sa talaan ng buhay na walang hanggan, ito ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Ikaw ay mapupunta doon sa everlasting fire, everlasting torment, everlasting sorrow, sa lake of fire, sa hell. Dito papunta ang mga taong hindi nasumpungan ng pangalan sa aklat na ito, sa talaan ng mga listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Merong misconception sa pag-aaral pagdating po sa mga makukundena at sa mga naligtas. Dahil ang sabi dito, ang lahat ng mga nakipagkaisa sa Panginoong Kristo ay hindi na magkakaroon ng paghuhukom o makakasama sa hatol ng Diyos. So kapag tinanggap lang natin si Jesus, nagsorry lang tayo, tapos gumawa na ng kasalanan, pwede na. Ito yung sinasabi ng Bible na napakahalaga. It's very clear. Marami po ang tumatawag sa Panginoon, pero marami po na kahit tumatawag sila sa Panginoon ay hindi sila namumuhay ng may kabanalan. Ano yun? Mga carnal Christians. Ang sabi ng Mateo chapter 7 verse 22 hanggang 24, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan nyo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakakilala, magsilayo kayo sa akin kayong mga nagawa o manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Isa po yan sa pinaka nakakatakot na bersikulo na maririnig mo sa Biblia sa pag-aakalang ikaw ay nagpapalaya sa pangalan ng Panginoong Kristo o gumagawa ng himala, pero hindi pala nakalagay ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Why? Kasi namumuhay ka sa pagiging karnal. Nakalagay nawa ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay na walang hanggan. Hindi natin mautusan ng Diyos na, Lord, sulat niyo po yung aking pangalan sa aklat ng buhay. Pero gumagawa ka naman ng mali. Hindi ka pa tumatalikod sa pagkakasala. Gumagawa ka pa ng mga lihim na kasalanan kahit Kristiyano ka na. Kahit Kristiyano ka na, marami kang ginagawang mga bagay na alam mong mali, pero nagpapatuloy ka pa rin. O kaya naman ikaw ay baguhang Kristiyano. O ngayon mo lang napakinggan yung salita ng Diyos na ito at tinanggihan mo pa rin. Hindi tayo malalagay sa aklat ng buhay na walang hanggan sa ating mga good works, sa ating mga ginawa para sa Diyos. Tanging ang Diyos ang umabot sa atin. Tanging ang kanyang habag, ang kanyang grace, ang nagbigay sa atin ng kakayahan para maligtas. Inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya. It's very serious kasi kinailangan magkatawang tao ng immortal na Diyos, dahil sobrang seryoso na ang tao ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. But by the grace of God, we are saved. Yung grace ng Diyos ang nagtutulak sa atin ngayon upang makatalikod sa pamumuhay na makasalanan. Kapatid, darating yung araw na ito, yung paghuhukom ng Panginoon. I hope na you are ready at na-share mo yung gospel, na-share mo yung salvation ng Panginoon. Ano yung decision mo ngayon? Mailagay ka doon sa buhay na walang hanggan, sa aklat ng buhay na walang hanggan, o doon ka mailagay sa talaan na mapupunta sa dagat-dagatang apoy? It's your decision now. Maraming tumatalikod ng mga mananampalataya sa huling panahon. Pero gusto kong i-remind kayo na mayroong book of remembrance na nakatala sa lahat ng ginawa natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit ang ating mga pagluha, mga sakripisyo para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoon, nakatala dito, kapatid. Gusto kong mapakinggan mong mabuti ito.
At gusto kong ma-encourage at ma-enlighten ka kung ikaw man ay dumadaan sa matinding pagsubok sa paglilingkod. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed His name. Merong aklat ng pag-alala. Hindi makakalimutin ng Panginoon, pero para lang ipakita sa'yo, para lang i-remind sa'yo na lahat ng ginagawa mo para sa Diyos ay recorded sa langit. At ipapakita sa'yo ng Panginoon yan pag tayo ay napunta na doon sa buhay na walang hanggan. Even our tears is recorded. Psalms chapter 56 verse 8, "You've kept track of all my wandering and my weeping. You've stored my many tears in your bottle. Not one will be lost, for they are all recorded in your book of remembrance." I pray kapatid na hindi lang masatisfy yung curiosity natin kung ano ang meron sa Judgment Day at kung ano ang merong nakahintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Gusto kong ma-enlighten kayo at ma-encourage sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto kong ma-encourage kayo sa pag-share ng Word of God dahil hindi yan nawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Hindi yan nawawalang saysay sa harapan ng Panginoon. Mga Christians, mga workers, mga pastors, mga preachers, youth, adults, gusto kong iparating sa iyo na mahal ka ng Panginoon at ito ay reminder ng Panginoon sa atin na kailangan natin magpatuloy, na kailangan natin maging matatag. I pray na lalong lumalim ang pananampalataya mo, lalo kang samahan ng banal na Espiritu, lalo mong kasabikan ng presence ng Panginoon at ang pag-aaral ng Kanyang salita. Huwag kang magpapadala sa samot-saring karamdaman o samot-saring pagsubok ng buhay. Gusto ko pong magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan at na-encourage ko sana kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At kung meron ka pang ginagawang kasalanan, ito na yung time para talikuran mo yan kapatid. Dahil inaabot pa rin tayo ng Panginoon sa oras na ito. Kung meron kong tanong, comment nyo lang po. O yung mga bagay na hindi ko nasabi, ilagay nyo po sa comment section. Follow kayo kung agree kayo. Subscribe po kayo nakakarating kayo sa YouTube channel. Share nyo po ito sa mga kamag-anak nyo. Share nyo po ito sa mga mahal nyo sa buhay. O kaya naman sa inyong wall. God bless kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.